Magandang araw para sa ating minamahal na mga senior citizens. Ikaw ba'y SSS pensioners? Retirement pensioners? Survivor pensioners? Total disability pensioners? Ang video na ito ay para sa inyo dahil meron tayong pag-uusapan at dapat ninyo itong gawin at dapat ninyo itong malaman. Kung ikaw ay handa na makinig, mapakinggan at malaman ang mga bagay-bagay patungkol dito, halina't ating pag-usapan. SSS pensioners, nakapag-comply na ba kayo ng inyong AKOP? Kung hindi pa, kinakailangan nyo nang mag-comply para hindi maputol temporarily ang inyong tinatanggap na pensyon sa SSS. Actually, ang mga concerns na ito or ang vlog na ito ay para po sa ating mga kababayan na palaging nanonood ng aking vlog. At sabi nila palagi, "Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng AKOP?" Ating ipapaalam sa kanila para makuha nila kung ano yung ibig sabihin ng AKOP at paano ito gawin, paano mag-comply. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program or AKOP refers to the reporting of pensioners to the SSS on a yearly basis. Kinakailangan lahat ng mga senior citizen mag-update ng kanilang status sa SSS every year para ma-ensure ang kanilang pension buwan-buwan. Para mapanatili na sila ay kasali pa sa bibigyan ng pensyon buwan-buwan, yan po ang kanilang gagawin. Dahil ito ay in accordance sa Republic Act number 111199 or the Social Security Act of 2018. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners Program, ngayon naman ay dadako tayo sa katanungang paano mag-comply ng AKOP. At sa video na ito ay masasagutan din ang katanungang paano kung nakahold ang pensyon ninyo sa SSS, kaya tutok lang dahil atin niyang isa-isahin ang kasagutan ninyo. Bakit kailangan magpa-AKOP? Kailangan magpa-AKOP para ma-confirm or malaman kung ang isang SSS pensioner ay alive at nakakuha pa ba ng kanyang mga pensyon sa SSS. Yan po ang rason kung bakit kinakailangan tayo magpa-AKOP sa SSS. Paano ba mag-comply ng AKOP? I-explain ko ito ng mabuti para makuha ng ating mga kababayan. May 4 tayo na pamaraan paano mag-comply ng AKOP sa SSS. Una na dyan ang through personal appearance. Ibig sabihin ng personal appearance, ikaw mismo ang pupunta sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang mga dokumento na i-mention ko at isasabi ko mamaya-maya lang. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na through email compliance. I-send mo lang through online ang lahat ng mga dokumento, picturean mo at i-attach file mo lang tapos send. At antayin ang notification ni SSS sa inyong ginagawang email sa SSS sa inyong AKOP. Meron ding through mail compliance at saka yung through Dropbox compliance. Ngayon, kasi maraming nagtatanong sa akin, "Sir, paano ba gawin ang AKOP na through online?" The best way na mag-comply kayo sa AKOP through online is itong pangalawang option na through email compliance. At akin itong ibibigay sa inyo ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman when it comes sa email compliance. Step by step natin para makuha ninyo talaga kung paano ba mag-comply through online. Kasi yan mostly ang masasagap ko na katanungan sa mga vlogs ko. And this time, ito na talaga yung panahon na i-explain ko ng isa-isa para hindi naman kayo magtanong pa ng paulit-ulit at para clear sa inyo ang information sa paano ba mag-comply. At malaman nyo din ano ang mga documents na kinakailangan sa pag-AKOP. Baka yung iba wala pang idea kung ano yung gagawin nila
or dadalhin nila, fill upan nila ng mga documents. Patunay na ito ay concern ng ating mga kababayan at hindi pa nila alam ang mga dapat gawin sa pagpaakop. Dahil yung iba nagtatanong sa akin, "Sir, nandito ako sa abroad, ano yung dapat kong gagawin para makapagpaakop ako at maging active ang aking tinatanggap na pensyon?" So ito na po yung kasagutan at gusto ko lang po ipaalam na kung alam nyo na ang paano magpaakop, so ito pong video na ito ay para po sa hindi pa marunong magpaakop. At para less hassle ka sa pagpunta dito sa Pilipinas para magpaakop, gawin nyo lang po ang akop through online. At ating isa-isahin ang dapat nyo gawin kapag magpaakop kayo through online. Atin na sisimulan. Kung gusto natin ang process through online sa pagpaakop, una nating i-consider na dapat meron tayong SSS number before tayo makaproceed sa next process nitong online akop na pamaraan. Ano-ano ba ang mga dokumento na dapat i-comply para sa pagpaakop? Una na dyan ang akop form. Ang akop form po ay i-filled out nyo lang lahat ng detalye na kinakailangan at pagkatapos i-print nyo lang po kasi downloadable na naman po siya sa Google. Ipapakita ko mamaya-maya ang mukha ng akop form. Pangalawa is yung self-declaration form. I-explain ko mamaya kung ano ang ibig sabihin nito at ang self-declaration form ay para sa mga survivor pensioners. Pangatlo is yung 2 valid IDs. Pang-apat is selfie photos with newspaper. Ipapakita ko mamaya-maya ang mga examples para meron kayong idea kung paano gawin. At ngayon gagawin na natin ang step-by-step process sa ng inyong akop through online. At saka ipapakita ko rin ang mga pictures, mga forms, samples para naman meron kayong guide or makita ninyo agad yung mukha ng mga forms na inyong i-filled out. So atin nang simulan ang pag-discuss nito. Ang una mong gagawin is mag-download ka muna ng akop form through online. So i-search nyo lang akop form SSS at maraming lalabas. At ito yung example ng form na inyong i-filled out. So ang gagawin ninyo diyan is i-download ninyo at saka i-filled out at saka picturean, scan at saka i-send doon sa email. Ito yung mukha ng akop form. Ito ay may 3 kopya na dapat mong i-filled out ang lahat ng detalyeng kinakailangan. Kinakailangang tama ang naisulat ninyo. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang self-declaration form. Ito po yung ang form ng self-declaration at ang self-declaration form po ay para lang sa mga survivor pensioners on non-marriage or non-cohabitation. Kung ikaw ay belong sa survivor pensioners at hindi ka pa nag-remarriage or non-cohabitation, so ito po yung ipasa nyo din at i-filled out lahat ng mga kinakailangang impormasyon. 2 valid IDs at saka ito yung mukha kung paano nyo magpicture ng newspaper na kakahawak at saka makita po yung mukha ninyo. Kailangan yung newspaper is klarong-klaro at saka updated. At saka ngayon kung plano nyo na talaga na i-send ito sa email, ang gagawin nyo lang is i-on nyo po ang Gmail account ninyo at saka i-attach a file. Ang unang ting gagawin is mag-search sa Google ng SSS branch email address para po makakuha tayo ng email address kung saan may pinakamalapit na SS branch sa inyo. At kung nakakuha na tayo ng SSS branch na email address, so i-open na natin ang Gmail account. So may nakita tayong from, for example akin, to yung mga o yung email address ng SSS na malapit sa inyo.
Ang kasunod na gagawin is kapag nakita nyo yung clip na sign, so ang gagawin nyo dyan, i-attach nyo lahat ng mga documents. Ano po yung mga documents na i-attach? Unang-una po yung AKOP form. Pangalawa is yung self-declaration form para sa mga survivors ng non-remarriage. Pangatlo is yung mga IDs. At pang-apat is yung selfie photo ng senior citizen na nakahawak ng dyaryo. Once attached na lahat ng documents needed para sa pagpa-AKOP through online, so i-click nyo lang po yung arrow na sign at antayin natin kung kailan mag-feedback ang SSS sa inyong ginawang pagpa-AKOP. Kinakailangan ganito po yung resulta. Ito yung dapat na mukha or pwede nyo itong sundin na guide para naman meron kayong idea kung paano ito gagawin. At antayin lang ang respond ng SSS branch na malapit sa inyo at ganito din ang picture or ganito din ang makukuha nyo mensahe. Antayin lang natin ang notification ni SSS. Atin lang i-update ang ating Gmail account every now and then. And siguro mga 2 days or ilan, nakadepende po yan sa pag-send ng mga SSS branch malapit sa inyo kung paano po nila i-respond or anong time po nila i-respond yung kasagutan nila sa inyong AKOP. And once na na-notify na kayo ni SSS at nakita nila na tama na po yung AKOP ninyo, so that's the time po na okay na po yung ano nyo. Pero paano kung na-hold or hindi na po kayo nakatanggap ng tawag dito, pension? Ano yung pong gagawin? So ang gagawin ninyo, pumunta kayo mismo sa SSS branch at mag-inquire or magpa-activate at magpa-AKOP or bigay yung mga documents para sa pa-AKOP, and it takes a month or 2 months before mabalik ang inyong pension. So and I hope na marami kayong nakuhang aral sa ating vlog, and sana'y clear and concise yung mga naibigay ko na detalye. And if there's something na kulang sa aking vlog, feel free po to comment down below. So this process is para po sa mga hindi pa alam paano magpa-AKOP. So wag lang kayo mag-bash if alam na namin yan, ganito ganyan. This is again para sa mga hindi pa alam kung paano ang proseso sa pagpa-AKOP. Iniisa-isa ko po yun para mas klaro at mas concise ang mga detalye na mababasa at mapakinggan ninyo dito sa aking vlog. Na sana'y tulungan nyo ang channel na ito na mag-grow by just subscribing it, and kung nais mo naging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. See you again next time sa aking vlog. Bye bye!